Nagsanib puwersa mga senador para tutulan ang People's Initiative para sa charter change. Ayon pa sa isang senador, libo-libo ang reklamong natanggap nila tungkol sa ayuda kapalit ng pirma na ang nasa likod daw ay ilang staff ng kongresista. May report si Pia Arcangel. It's obviously the main reason why a lot of the senators are not interested anymore in pushing for the joint resolution. Malaman ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva tungkol sa resolution of both houses number 6 na inihain ni Senate President Mig Zubiri para sana amyendahan ang tatlong economic provisions ng saligang batas. Sabi ni Villanueva, hindi mapagkatiwalaan ng mga senador ang mga kongresista na makatuwang sa pag-amyenda sa saligang batas. Anya, libo-libo ang reklamong natanggap nila tungkol sa pagpapagpirma kapalit ng ayuda. 90% po, ulitin ko, 90% po nung mga complaints, itinuturo yung mga staff ng kongresista. Kanina nagkaisa ang lahat ng senador na pirmahan ang isang manifesto bilang pagtutol sa People's Initiative. Kahit kilalang charter change advocate, lumagda si Senate Committee on Constitutional Amendments Senator Robin Padilla. Natutol din daw sa joint voting ng Senado at Kamara. Ang ating pong winawaksi dito ngayon ay yung sinasabing pagtatanggal ng kapangyarihan sa Senado. Git ng mga senador, posibleng pauna lang ito sa mas maraming pagbabago o tuluyang pagrebisa sa konstitusyon. It will change or destabilize rather the principle of bicameralism in our system of checks and balances. We cannot protect our lands from foreign ownership. We cannot stop the removal of term limits nor no election scenario in 2025 or worse in 2028. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang. Sa isang pahayag, mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y panunuhol para mangalap ng pirma para sa People's Initiative. Bagamat suportado raw ng Kamara ang People's Initiative bilang isang independent at citizen-driven na proseso, may tungkulin daw silang itaguyod ang democratic participation nang di nakikialam sa pagkolekta ng mga lagda. Ang pahayag ni Villanueva ay kinababahala naman ni House Majority Leader Manix Dalipe. Wala raw batayan ng mga alegasyong may kinalaman ang liderato ng Kamara sa People's Initiative. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, we will just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Sa eksklusibong interview ng GMA Integrated News sa Pangulo, iginiit niya makatutulong sa ekonomiya ang pag-amyenda sa saligang batas. The 1987 Constitution was not written for a globalized world. And that is where we are now. So we have to adjust so that we can increase the economic activity in the Philippines. We can attract more foreign investors. Pero hindi raw siya sarado sa pag-amyenda ng political provisions, bagamat hindi pa sa ngayon. We can have these discussions later on. But for the present, my concern is the economic provisions. So, and I do not want to confuse the issue any longer. Pia Arcangel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.